po natin ang ating mga Bible sa aklat po ng Luke. Yan, in the Gospel of Luke chapter 5 verses 8 to 11, 5:8 hanggang 11 ng Lucas. Sa nakasumpong magsabi po ng praise the Lord. Luke chapter 5 verses 8 to 11. Datapwat nang makita ni Simon Pedro ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabi, "Lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon." Sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipanggilalas dahil sa karamihan ng mga isdang kanilang nangahuli. Ito yung point na kung saan ay hindi sila makahuli, pero ang sabi ni Jesus, mga kapatid, ihulog niyo sa kanan. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, ay halos hindi mabuhat at halos mapunit na yung lambat na kanila pong ginamit. Verse 10, "At gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot." Sabi natin sa ating katabi, huwag kang matakot. Hallelujah. Huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka na ng mga tao. Sa Tagalog na salin sa mababaw, sabi, mangingisda ka na ngayon ng tao. And last verse, at nang maisadsad na nila sa lupa ang kanilang mga daong, hallelujah, wow, ay iniwan nila ang lahat at nagsisunod sa Kanya. Church, bago natin sabihin na pamagat ng ating mensahe, hiling ko po tayo lahat ay manalangin. Pwede ba ating itaas ang ating kamay? And let us pray this preaching today, mga kapatid. Hallelujah. Panginoong Jesus, salamat po sa pribilehiyong nandito ako ngayong tanghali. Nakasama kong sumambat, nagpuri ang aking mga kapatid sa Poblacion Church, Panginoon. And alam ko, Diyos, I'm on a divine assignment, Panginoon. I'm on a divine appointment, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid na ito, O Diyos. Dalangin ko po sa natitirang oras ng ang aming pagtitipon sa iyong banal na gawain, Panginoon. Patuloy mo pong kausapin aking mga kapatid. Patuloy mo silang palakasin, Panginoon. I-transform mo kami, Lord. Hallelujah. Kung meron mang nangihina, lumakas after nito. Kung meron mang nahihirapang after nito, magkaroon po ng kagaanan, Panginoon. Kung may mga nalulungkot, bigyan mo ng kagalakan. Kung may mga nalilito, bigyan mo ng kapayapaan, Lord. Gamitin mo ang preaching na ito, Panginoon, upang kami po ay makatanggap ng isang bagong mensahe, Panginoon, na magiging batayan po namin sa paglilingkod sa iyo. Magamit lamang, Ama, ang iyong lingkod sa pinakamaliit na instrumento, kaparaan ng nais mo sa hapong ito, Panginoong Yesus. At matago ako sa likod ng kapangyarihan mo upang ikaw ang masilang, makita at mahayag. Hindi po ang aking buhay, Panginoon. Patuloy lamang kami titiwala sa iyo na magbibigay sa amin ng anointing sa aming kalagitnaan, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Muli palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Pwede po ba nating banggitin ang pamagat ng ating mensahe sa ating katabi? Sabi natin sa kanya, fishers of men. Hallelujah. Again, sabi natin sa kanya, fishers of men. Mamalakayan ng tao o mangingisda ng tao. Praise the Lord. Ilan sa ating mga katayin dito ay mga dating mga maniglaot or ilan po ay laot pa ang hanap buhay, mga kapatid. Praise God. Fishers of men. Mga kapatid sa Panginoon, mula nang tayo tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay, nang sabi ng Biblia na sa pamamagitan ng biyaya, sa biyaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. And lahat dito, mga kapatid, marahil ay nabautismo na sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Nabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid. At sa ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, alam ko po, mayroong excitement tayong naramdaman. Meron tayong na-feel na kakaibang saya, kakaibang pakiramdam sa paglilingkod natin sa atin pong Panginoon. Pero ganun pa man, mga kapatid, tayong tumanggap sa ating Diyos, tayo sumampatay sa ating Panginoon, mga kapatid, ay meron pa po tayong kinakailangang i-consider. Sapagkat naniniwala tayo mga Pentecostal na after nating matanggap ang biyaya ng Diyos,
after natin matanggap ang kaligtasang ibinigay ng Panginoon, ay hindi dito nagtatapos ang lahat. Sa katunayan, nung pumasok tayo sa kaligtasan, pumapasok din tayo sa paglakad sa kabanalan. Pumasok tayo sa kaligtasan, tinanggap natin ang biyaya ng Diyos na transform ang atin pong buhay, mga kapatid. And automatically, tayo bilang Kristiyano, mga kapatid, susunod tayo sa ating Panginoon. Lahat ng sabi ng salitang sumunod. Ang salitang pagsunod, mga kapatid, ayon sa definition is walking into direction that God told you to. Ibig sabihin, pagsunod, paglakad, pagpunta, pag-ayon sa isang direksyong ninanais ng atin pong Panginoon. Amen? At tayo bilang tao, nasanay tayo, mga kapatid, na sundin ang ating sariling katwiran. Sundin ang ating sariling prinsipyo. Kaya nga dati ang tawag sa atin, hindi pa mananampalataya. Hindi pa Kristiyano. Pero nung ating marinig ang mabuting balita ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid, nalaman natin na may tunay na kahari ang naghahari at ang haring iyon ay ang ating Panginoong Yesus. At sa kingdom ng Panginoon, hindi tayo ang nasusunod, kundi siya. Therefore, ang sabi ng Biblia sa 6:33 ng Mateo, dapat unahin ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay idaragdag sa atin ng ating pong Panginoon. Sinong gusto ng shall be added? Sinong gusto ng idadagdag sa kanyang buhay, sa kanyang finances, sa kanyang negosyo, sa kanyang pamilya, sa kanyang resources? Pero church, huwag natin kalimutan ang prinsipyo ng Bible. Before yung be added, hallelujah, meron munang seek ye first His kingdom and His righteousness. Bago tayo dadagdagan ng Diyos, meron muna siyang hinihingi sa atin. Amen? And taas po dito ang kamay o saksi sa mga bagay na ito, nang bago sa pagpalain ng Panginoon, marami muna siyang sinakripisyo. Marami muna siyang binigay, marami muna siyang binitawan, marami muna siyang give up na pangarap, give up na desire, bago niya nakuha ang favor ng ating pong Panginoon. Because ang Panginoon, mga kapatid, hindi siya magbibigay ng isang bagay na mamismanage lang natin. Hindi siya magbibigay ng isang bagay na hindi natin mapapahalagahan. And kaya nga, hinahanda tayo ng Diyos bago natin matanggap ito. O bago niya ibigay sa atin ito, gusto ng Diyos, ready tayo, mga kapatid. Pagkat ayaw ng Panginoon na merong nasasayang. Alam ko po, hindi na po kayo baguhan sa setang pagsunod. Ang ating pastor sa church na ito, sa mga workers, mga kapatid, ay linggo-linggo, mga kapatid, ay meron pong paalala sa atin, sumunod tayo sa Diyos. Maglingkod tayo sa Panginoon. Paglingkuran natin ang ating iglesia. Sundin natin ang ating pastor. Sundin natin ang ating mga elders. Even mga young people, mga kapatid, in-encourage tayo ng ating mga pastors na tayo ay sumunod sa kanila. Na tayo sumunod sa mga patakaran ng iglesia, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang salitang pagsunod, kaakibat po yan sa isang naglilingkod. Hindi po pwedeng naglilingkod at hindi sumusunod. Sa katunayan, mga kapatid, mas mabibigyan ng bigat, mas mabibigyan ng dating ang setang paglilingkod kung meron po siyang pagsunod. Amen? And kinakailangan po ang pagsunod sa atin pong Panginoon. Ito yung isang priority ng buhay ng isang Kristiyano. Ito ang nararapat sa buhay ng isang Kristiyano. And ipinakita ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng buhay ng mga alagad na ito, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay may pagnanais na magamit sila. At ganoon din sa buhay natin, may pagnanais ang Panginoon, magamit po tayo para sa kanyang kaharian. To make an impact into His kingdom, magkaroon ng impact, magkaroon ng dating, magkaroon ng bagsik, magkaroon ng pagkakagamit ang ating buhay para sa kaharian ng atin pong Panginoon. Amen? Sa katunayan, sa Matthew chapter 10, after pumili ng Panginoon ng 12 disciples, sila isinugo ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, binigyan sila ng authority ng ating Panginoon upang magpalayas ng demonyo, mangaral ng ebanghelyo, mga kapatid. Ibig sabihin, after nilang tanggapin, mga kapatid, ang misyon sa ating Panginoon, after nilang maniwala na si Jesus Christ, mga kapatid, ang anak ng Diyos o ang Diyos na nagkatawang tao, sila'y inatasan ng Panginoon na sumunod. Alam mo, church,
Hindi ka binilang ng Panginoon sa sambahayang ito. Hindi ka binilang ng Panginoon sa FCJC para matili lamang member ng FCJC. No. Binilang ka ng Panginoon, nasa paglilingkod kang ito ng Panginoon dahil may misyon sa iyo ang Diyos. May misyon ang Diyos sa buhay mo para sa pamilya mo. May misyon ang Diyos sa buhay mo para sa mga kamag-anak mo. Hallelujah. May misyon ang Panginoon sa buhay mo para sa church na ito. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, you have a mission. You have a mission. Amen? Dahil tinawag ka ng Diyos, hindi lang para ikaw ay maligtas, kundi ikaw din ay magligtas. Tinulungan ka ng Diyos sapagkat nais ng Diyos tumulong ka rin. Inabot ka ng Panginoon sapagkat gusto ng Panginoon umabot ka rin. Amen? Kinahabagan ka ng Diyos upang ikaw ay magbigay ng habag din sa ibang mga kapatid. Sabi ng kanta, walang sinaman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinaman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. At tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya, mga kapatid. Sapagkat ikaw at ako ay nandirito sa iglesia ito na sa isang sambahayan ng Diyos, na sa iisang katawan ng ating Panginoong Jesucristo upang ikaw ay tumulong, upang ikaw ay umabot, at upang ikaw ay maging kabahagi sa iglesia ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, marami mang kamay, marami mang bahagi ang katawan, ngunit nasa isang katawan po tayo. At may isang layunin po tayo, mga kapatid. Pastor man ako, lingkod man ako ng Diyos, under ng FCJC organization, mga kapatid. Elder man tayo ng church, mga kapatid, or ordinary member man tayo ng church. Pero lahat tayo ay may iisang layunin. Lahat tayo ay may iisang misyon. Lahat tayo, iba't iba man ang lahi, iba't iba man ang political views, iba't iba man tayo ng paniniwala sa buhay. Pero tayo ay may iisang misyon. Mayroong isang Diyos, may isang pananampalataya, may isang bautismo tinanggap, at may isang misyon. Hallelujah. Amen. At ang misyon ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, hallelujah, ma-reach out yung iba. Amen. Maabot natin sila. Sapagkat alam kong masaya kang ligtas ka, pero alam ko rin mas masaya ka kung maligtas din ang iba. Lalo tigit ang pamilya mo. Amen. Walang kaparis na galak kung makita mo yung pamilya mo kasama ng tataas ng kamay, kasama mo nagpupuri sa Diyos, kasama mo sumasamba sa ating Panginoon. Walang kaparis na galak at sigla, at lahat ng yan ay panalangin natin hangad ng ating puso. Na makasama ko sila pa sa gawain ng Panginoon, na sila man din, maranasan nila ang naranasan ko, makita nila yung nakita ko, marinig nila yung narinig ko. Amen. Walang ibang nagdi-deserve dito. O walang kapatiran na hindi nagdi-deserve na sila hindi makasama. Bagkos, lahat tayo nag-aasam, nag-ahangad, nangangarap na isang araw na ang buo nating pamilya makasama natin sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. At kung meron man po dito nawawala ng pag-asa na baka sakali hindi na sila maligtas, no, nandito ako sa pangalan ng Panginoon para ipahayag sa atin, mga kapatid, nothing shall be impossible with our God. Kung tapos ka na sa kanilang sabihin yung mga bagay dapat mong sabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. Kung tapos ka nang banggitin ang mga dapat mong banggitin para sa kanila, hindi pa tapos ang Diyos. Kung hindi mo na kaya, kaya ng Diyos. Kung mahirap sa iyo, madali lang sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid, sa pag-ministry natin sa Dagmay Church, mga kapatid, napatunayan ko yung bigat ng setang yan na walang imposible sa Panginoon. Sapagkat noong mga panahon kami ay nagmimisyon sa Dagmay, mga kapatid, may mga tao talagang hindi tumatanggap sa Panginoon. May mga kapamilya ang ating mga kapatid na hindi talaga tumatanggap sa Panginoon. Pero sa pamamagitan ng mga problema, hallelujah, sa pamamagitan ng mga pagsubok, yung matigas na puso, lumalambot. Yung matigas na ulo, mga kapatid, sumusunod. Amen?
That's why, salamat sa Panginoon sa mga problema, salamat sa Panginoon sa mga pagsubok na nagpapatibay ng ating pananampalataya at nagbibigay sa ating buhay ng desire na paglingkuran natin ang ating pong Panginoon. Church, tinawag ka ng ating pong Panginoon. Amen? Kagaya ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus, nung sila'y suguin ng ating Panginoon, mga kapatid. At yung pinakakilalang Great Commission, sa Matthew chapter 28, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sila'y bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at ituro ninyo sa kanila ang lahat ng aking ipinag-uutos. At narito, ako'y sumasa inyong palagi. Sa utos ng Diyos may pangako, hallelujah. Sa command ng Panginoon may assurance, hindi ka mag-iisa, hindi ka mangangamba, hindi ka dapat matakot, sasamahan kita. At ang pangakong yun, hindi lamang sa mga ministers ng Panginoon sa Iglesia, ang pangakong yun ay para sa ating lahat na sa Kanya ay sumampalataya. Amen. Para ito sa atin pong lahat, mga kapatid. Naalala ko si Matthew nung tawagin ng Panginoon. Si Matthew bilang maniningil ng buwis, tinawag ng Panginoon, sabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, iniwan ni Matthew yung kanyang trabaho at sumunod sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Yes, kailangan natin ng trabaho, mga kapatid. Pero hindi natin pwedeng gamitin ito na, ay, tinatawag ako ni Lord sa bagay na ito. Mga kapatid, naniniwala po ako, kapag kalooban ng atin pong Panginoon, magiging banayad po ang lahat. Amen? Sapagkat may ibang Kristiyano, mga kapatid, na ginagamit itong bagay na ito, na gusto ko mag-full-time agad kasi tinatawag ako ng Panginoon, mga kapatid. Yes, gusto ng Diyos, makapag full-time tayo sa ministry, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, maalagaan ng ministry. Pero bilang tao, kailangan din mo nating balansihin, kailangan nating ipanalangin sa Panginoon, kailangan ikonsulta ito sa mga leader natin, mga kapatid, upang hindi tayo magsisi sa huli. Para maging maayos po ang lahat. Nowadays, mga kapatid, marami nagpo-full-time pero hirap. Sa katotohanan, mga kapatid, kinakailangan din kasi talaga itong balansihin. Kinakailangan din talaga ito, mga kapatid, na isalansan. Kinakailangan mo na ito ipanalangin, hingin ang gabay ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat kung magpo-focus tayo sa isa at may napapabayaan naman sa ibang bagay, hindi rin tayo magiging blessing, mga kapatid. At ang ending, may desire sa puso magpagamit sa Panginoon, pero baka hindi masustain yung saya. Baka mag-give up lang sa dulo. Diyan pa po ba kayo, mga kapatid? Hindi ko alam kung tahimik kayo na praise God, mga kapatid. Ganyan pa man, mga kapatid, huwag niyo po kong iwan. Hallelujah. Amen. Praise God. Tuloy tayo, mga kapatid. May purpose sa atin ang Panginoon. And may layunin sa atin ang ating Panginoon. Alam nyo, anuman ang iyong trabaho, anuman ang iyong hanap buhay, anuman ang iyong estado sa buhay, mga kapatid, diyan ka nilagay ng Diyos dahil may purpose sa iyo ang Panginoon. Amen? Alam nyo, nakakatawa si Pedro, hindi tinanggal ng Diyos yung kanyang propesyon. Hindi tinanggal yung skill. Tama? Ano sabi ng Panginoon? Balikan natin ang Luke chapter 5. Gagawin kitang mamalakaya ng tao. Gagawin kitang mangingisda ng tao. Hindi tinanggal yung kanyang ability, hallelujah. Hindi tinanggal yung kanyang skill bilang mangingisda, na magaling manghuli, skilled manghuli, sanay manghuli. Hindi tinanggal ng Diyos. Ang binago ng Panginoon yung pupuntahan mo. Yung binago ng Diyos, yung pagmimisyonan mo. Hindi tatagalin ng Diyos yung trabaho na yan, mga kapatid. Dahil may purpose sa iyo ang Panginoon. Amen? Hindi tatanggalin. Kapag sumunod ka sa Panginoon, hindi tatanggalin yung skill mo. Gagamitin niya ng Diyos. Purihin ng Panginoon, ako po ay registered social worker. Year 2029, ako po ay graduate, mga kapatid. Nakapagtrabaho ko sa MSWD within one and a half year ng taon 2019 hanggang kalahating taon ng 2020, mga kapatid. Pero sa mahabang istorya, mga kapatid, ako po'y nalipat ng ibang agency. Ako po'y nalipat ng ibang opisina, mga kapatid. Hallelujah. Pero sabi ko nung una,
Hindi pa naman ako nagpapastor noon. Sabi ko nung una, paano ko kaya magagamit ang aking profesyon gayong wala na ako sa aming mother agency, sa Department of Social Welfare and Development. Pero purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Patuloy tayo nagpagamit sa Panginoon, naging available sa kanyang ministry. Hanggang taong 2021, tayo na-ordain ng pamunuan bilang maging residence pastor, mga kapatid, ng Dagmay Church. Yan, nagsimula tayo mag-ministry, mga kapatid. Nagtatrabaho po ako sa munisipyo hanggang nakapunta po ako ng ibang agency. Yung akala kong mawawala na sa aking profession, mga kapatid, na hindi ko na ma-exercise, actually, nagamit ko siya sa ibang kaparaanan. Nagamit ko yung aking ability, yung aking pinag-aralan, nagamit ko yung aking profesyon sa ministry sa church. Although wala na ako sa mother agency, wala na ako sa MSWD, mga kapatid, pero yung profession ko bilang social worker, nagamit ko sa ministry, nagamit ko sa mga young people, nagamit ko sa mga kapatiran, yung counseling nagagamit natin, na-apply natin, mga kapatid, yung ability na meron po tayo na pinagkaloob ng Diyos sa atin ay nagagamit natin. Kaya nga, mga kapatid, pag tinawag ka ng Diyos, pag sumunod ka sa Panginoon, hindi niya tatanggalin yung abilidad mo, hindi tatanggalin yung skill mo, tatanggalin lang ng Panginoon, mga kapatid, at ililipat niya sa ibang kaparaanan para doon ka naman gamitin. Para mas maitaas yung kanyang pangalan, mas makilala siya ng maraming tao, mga kapatid. Amen? Come on. Gagamitin ng Panginoon yung pinag-aralan mo para magamit ka sa kanyang kapurihan. Gagamitin ng Diyos yung kalakasan mo para gamitin ka sa kanyang kapurihan. Gagamitin ng Panginoon yung pagiging driver mo para gamitin ka ng Panginoon sa kanyang manalagawain, mga kapatid. Amen? Amen, church? Gagamitin ng Panginoon lahat ng kakayahan mo para sa kanyang gawain. At para mapapurihan ang ating Panginoon. Pero ang kaso, mga kapatid, handa ka bang gamitin ng Diyos? Handa mo bang ipagamit ang buhay mo sa Diyos? 5 lang? Hallelujah. Come on, church. Sa 50 tayo dito sa iglesia ito, mga kapatid. Handa ba tayong gamitin ng Panginoon? And wala pong kaso sa Diyos, mga kapatid. Kaya niyang gamitin lahat ng bagay na meron tayo, mga kapatid. Yung maliit sa Diyos, yung maliit sa atin, lumalaki sa Diyos, mga kapatid. Walang problema sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kang gamitin ng Panginoon. May mga ministers po tayo, mga kapatid. May mga Kristiyanong kahit hindi man nakapag-aral ng mataas sa pag-aaral, yet ginamit sila ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Pero ang tanong dito, mga kapatid, handa mo bang ipagamit ang buhay mo sa Panginoon? Handa ka bang tumugon sa tinig ng Diyos na ikitatawagin ng Panginoon? Not particularly sa posisyon ng pagiging pastor ng iglesia, pero kung saan available, meron dito, mga kapatid, handa mo bang ipagamit ang buhay mo sa Panginoon? Sabi ni Moses sa Exodus chapter 4, Panginoon, ano yung aking sasabihin sa bayan, sa Ehipto, kapag kung ako'y susubuin mo? Sabi niya, ako'y umid, ako'y utal. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, mga kapatid, ano yung hawak mo? Ano yung meron ka? Kasi akala lang natin wala, pero meron. Meron tayong galing, meron tayong abilidad, meron tayong skill, mga kapatid. Kailangan na natin, mga kapatid, hanapin, kailangan na natin ibigay sa atin pong Panginoon. Mga kapatid. Amen? So, handa ka bang gamitin ng Diyos? Kaya mo bang ibigay ang iyong buhay, ang iyong sarili sa ating Panginoon? Kaya mo bang ibigay ang iyong resources para sa ating Panginoon? Kaya mo bang ibigay ang iyong negosyo para sa ating Panginoon para magamit ito ng Diyos? Ayun, mas mag-expand ang ministry ng Panginoon, mga kapatid, through financial din. Through finances. Wala ka mang galing, wala ka mang talino, wala ka mang bitaw. Pero meron kang financial, meron kang resources na pwedeng magamit para mag-advance ang kingdom ng Diyos. In reality, mga kapatid, mayayaman ang mga member ng church na ito. Right? Di, pastor, wala kaming kaya. May kaya-bangan. Wala kaming kaya-manan, meron kaming kaya-bangan. But, mga kapatid, let's be real. Mayaman ang mga taga dito. Amen? May kaya po ang mga taga dito. Now, yung buhay na meron tayo, yung trabaho na meron tayo, yung resources na meron tayo, that's exactly, mga kapatid, na pwede mong ipagamit sa gawain ng ating Panginoon para mag-advance ang kingdom ng Diyos, mga kapatid. Amen?
Yan ang isa sa pwedeng magamit ng Panginoon. Hallelujah. Maring wala tayong talino o talento sa pagbabahagi ng salita ng atin pong Panginoon, pero meron kang pwedeng ipagamit sa Diyos. Marami kang pwedeng ibigay sa ating Panginoon, mga kapatid, na magagamit para sa kanyang banal na gawain. Pwede mo sabihin sa katabi mo, may halaga ka, kapatid. May silbi ka, may halaga ka, may value ka, kapatid. Again, nandito ka, hindi lamang dahil trip ng Diyos, hindi lamang dahil naimbitahan ka lang, hindi, may layunin ka. May purpose sa iyo ang Panginoon. Church, ayaw natin mangyari, mga kapatid, na isang araw o dumating yung panahon, mga kapatid, na wala na nga tayong maiambag sa gawain ng ating Panginoon, na wala na nga tayong pakikisa sa gawain ng Panginoon, ay nagiging dahilan pa tayo ng pagkabagsak, ng pagkasira ng gawain ng Diyos. Huwag po nawang mangyari, mga kapatid, na maging dahilan tayo ng division, destruction ng iglesyang ito, mga kapatid. Kundi tayo, sabi ng isang kilalang awitin, tayo isang katawan sa harapan ng may kapal. Kaya sabi ng chorus, iabot mo yung kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Anong kasunod? Kung may tampuhan man o kay alitan, tapusin na, limutin na tayo magkaisa. Ang problema sa church nowadays, mga kapatid, hindi na nga nakikiisa sa gawain ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Kung meron man dito, i-rebuke ng Panginoon, mga kapatid. And I'm here to preach this, mga kapatid. Kung meron man dito, mga kapatid, nagiging dahilan ng division, nagiging dahilan ng distraction para hindi lumago ang gawain ng Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon ang kumatagpo sa iyo, kapatid. Pero kung meron man po dito at dumating ba sa punto ng buhay nyo na maging ganito tayo, mga kapatid, wag nawa, hallelujah, kahabagan nawa tayo ng Panginoon. Baguhin natin ang ating pong point of view. Baguhin natin ang ating pong gawin. Baguhin natin ang ating perspective, ang ating pananaw na kung saan gamitin natin ang buhay natin, gamitin natin ang lakas natin para sa gawain ng Diyos, para marami pa ang maligtas, para marami pa, mga kapatid, ang makatanggap ng biyaya ng ating pong Panginoon. Kasi minsan ang gawain ng Panginoon Church, hindi na appealing sa ibang tao. Bakit? Mismong nasa loob nagbabangayan. Amen? Mismong nasa loob nagsisiraan, mismong nasa loob, mga kapatid, hallelujah, ay nagbibigay ng dahilan para hindi na maniwala ang tao sa church. Tayo, meron tayong obligasyon, meron tayong tungkulin, mga kapatid, na ibigin, hallelujah, ang church, ibigin ang pastor, ibigin ang kapatiran. Church, wala tayong lugar na kung saan maghahanapan po tayo sa iglesyang ito. Lahat tayo may kahinaan, lahat tayo may limitasyon, lahat tayo, mga kapatid, may kamalian. Kaya dalangin natin sa Panginoon, magamit ang buhay natin para magbuklod sa iisang layunin, magbuklod sa iisang hangarin, magbuklod sa misyon ng ating Panginoon na kung saan ay lumago ang gawain ng Diyos at marami pang kaluluwa ang maligtas sa iglesyang ito. Amen? Kung hindi ka marunong mag-ibanghelyo, kung hindi ka marunong magbahagi ng salita ng Panginoon, tumulong ka sa panalangin, tumulong ka sa pag-aayuno, tumulong ka sa pagpapakita ng mabuting karakter para makita ng maraming tao. Kaya sabi ni Jesus, magsilbing ilawan nawa ang inyong ilawan, magliwanag nawa, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan nila ang inyong Ama na nasa langit. Malaki ang papel natin, mga kapatid. Hallelujah. Kagaya ng sinabi kanina ni Sister Eunice sa ating Sunday School, mga kapatid, perilous time shall come. Yung mapanganib na araw ay dumarating na sa ating pong panahon, mga kapatid. At kinakailangan ng iglesyang magliwanag. Kinakailangan ng iglesia, mga kapatid, na mag-stand up. Kinakailangan ng iglesia, mga kapatid, ang manindigan. Kinakailangan ng iglesia ang manatili sa love, in unity. Why? Kasi kung hindi mananatili ang iglesia, magiging kagaya tayo ng iba, mananagot tayo sa Panginoon, mga kapatid. Mananagot tayo sa Diyos, magiging mga susunod na henerasyon. Amen? Ay, magiging ganito rin yung pananaw. That's why I encourage you, mga magulang, mga kapatid, yes, pag-aralin natin ang ating mga anak,
I-provide natin yung kanilang pangangailangan sa physical and emotional, even sa moral support, mga kapatid. Pero wag natin kalilimutan na yung atin pong pinakatungkulin bilang magulang, ang sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 7, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Yung salita ng Diyos na iyong naririnig, yung salita ng Diyos na iyong binabasa, yung salita ng Diyos na ipinapangaral sa iyo, ay mayroon kang tungkulin na ito'y maibigay mo sa iyong anak, maituro mo sa iyong mga anak. Sapagkat pinakamagandang bagay, mga kapatid, na makilala ng ating mga anak na mas mag-focus po sila sa eternal na bagay. Ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas, mawawala, mga kapatid, hallelujah. Pero ang Diyos, ang gawain ng Diyos ay mananatili hanggang wakas, hanggang sa pagbabalik ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Huwag nawa tayo mas mag-focus sa material na bagay. Huwag nawa tayo mag-focus sa puro trabaho lamang, mga kapatid. Bigyan natin ng panahon ang pangangailangan ng iglesia. Bigyan natin ng panahon ang sinasabi ng ating pastor. Bigyan natin ng panahon ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Naalala ko yung laging quotation ng ating bishop na pinapasa niya sa ating pong GC. Sabi niya yung church na walang soul winning is a dying church. Yung desire niya, mga kapatid, na maibahagi sa mga kapatiran, sa aming mga kamanggagawa, na ang iglesia ng Diyos ay dapat humayo, na ang iglesia ng Diyos ay dapat mangaral, na ang iglesia ng Diyos, mga kapatid, ay dapat umabot. Ganun na lang. Ganun lang yung kanyang desire, na kahit siya matanda na, may edad na, nagpapakita pa ng mabuting halimbawa. Amen? And nawa tayong mga nasa church na ito na kanyang pinagpapastoran, yung ginagawa ng inyong pastor, yung kanyang mabuting halimbawa na kung saan ay pangangalaga ng kaluluwa at pag-akin ng kaluluwa, gayon din ang atin pong gawin. Amen? 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 Come on! Amen? Hallelujah! Come on! Yun din ang dapat nating lakaran, yun din ang dapat ating ipanalangin, yun din ang dapat ating pangarapin, mga kapatid. Sapagkat tayo na sa iisang katawan ng ating Panginoon. Dapat isa tayo ng layunin, isa tayo ng hangarin, mga kapatid. Na makilala ng mga tao sa lugar na ito ang ating Panginoon. Kaya nga ang gandang maging prayer, ng isang prayer, mga kapatid, na kung saan, Lord, gamitin mo ang iglesia namin na magsilbing ospital sa mga taong may sakit para pagalingin sila. Magsilbing bahay ampunan, maging shelter, Panginoon, sa mga taong walang ama, walang mga magulang, walang pamilya, at dalhin sila dito. Amen? May mga time po na nakaka-fellowship po ako dito during devotional service, mga kapatid. I want to say this with all humility and love, pero sa nakakalungkot na bagay, yung mga nandito ngayon, hindi lahat nandito pag devotional service. Amen? Hindi lahat na nandito pag linggo, nandito pag midweek service. And sabi din nating bishop sa kanyang shared post, yung prayer meeting na dapat sinusuportahan, mas pinababayaan. Huwag nawang mangyari, mga kapatid, sapagkat sa panahong kailangan natin ang gawain ng Diyos, mga kapatid, agad-agad nating hinahanap. Pero nawa, kapag ang iglesia naman, ang church naman ang may kailangan nawa, lalo tigit ang Panginoon, dapat ibigay din natin ang buhay natin. May magagawa ka sa pamamagitan ng panalangin. May magagawa ka sa pamamagitan ng pag-aayuno. May magagawa ka, kapatid. Amen? Ihakbang mo ang iyong paa, iunat mo ang iyong kamay, iluhod natin ang ating mga tuhod. Sapagkat kung walang mananalangin para sa iglesyang ito at walang mananalangin para marami pang maligtas sa lugar na ito, mga kapatid, sino ang mananalangin? Tayo ang tinawag ng ating Panginoon upang maging ilaw at asin
Hindi lang sa mundong ito, kundi sa iglesia ng Diyos. Amen? Okay lang po ba i-challenge natin mga kapatid ang mga kapatiran dito? Okay lang po ba i-encourage namin kayo mga kapatid bilang mga pastor? Mga kapatid, lakaran natin kung ano man yung ipinapakita sa atin ng ating pastor. Lakaran na sundin natin kung ano man itinuturo sa atin ng pastor, isa buhay natin, isa puso natin mga kapatid. Bakit? Yun nga masyado ng delikado ang panahon natin ngayon mga kapatid. Dapat magdoble ingat po tayo. Dapat mag-double time tayo mga kapatid. Kung kinakailangan natin iabot yung ating kamay para marami pang tao maligtas sa lugar na ito, kung kinakailangan pag-usapan na ang pamilya, bawat pamilya sa mga kamag-anak po ninyo, mga kapatid, mapuntahan na misyonan upang sila'y madala sa paglilingkod sa atin pong Panginoon mangyari nawa. Hello po. Hallelujah. Tahimik. Come on. Kaya ba natin kumasa sa challenge, mga kapatid? Hallelujah. Mga kapatid, yan po ang command sa atin ng Panginoon. Nung ating Panginoong Isus nga, mga kapatid, nung siya nag-mission, nung magsimula siya mag-mission, mga kapatid, saan siya pupunta? Sa labas. Sabi ng isang pangaral na akin na narinig, mga kapatid, yung ministry natin sa church, hindi lang tatapos sa pulpit. Nag-extend tapos sa labas. Amen? Hindi lamang dapat may Sunday school sa labas, ay sa loob. Dapat meron din Sunday school sa labas. Hindi lamang dapat may Bible study sa loob, may Bible study rin dapat sa labas. Dapat yung soul winning, buhay sa iglesia. Bakit? Yung soul winning, ito ay heartbeat ng Diyos, mga kapatid, yung kaluluwa. At yung soul winning, yan din yung magsusustain sa iglesia. Mas masaya po ang iglesia, mayroong ipinapakanak. May mga nababaptize, may mga naboborn again. Dahil nagpo-produce ito ng revival sa church, ng joy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. And church, halos sabi ng Biblia, kanina sabi ni Jesus kay Peter, huwag kang matakot. Magmula ngayon, magiging mamalakaya ka na ng tao. And church, huwag kang matakot because you are anointed. Pinahiran ka ng Diyos. May basbas sa iyo ang Panginoon. May bendisyon sa iyo ang Panginoon. You have an authority. Meron kang otoridad na gamitin ang pangalan ni Jesus upang mangaral ng salita ng Diyos. Meron kang authority na gamitin ang pangalan ni Jesus magpalayas ng demonyo. Meron kang authority na gamitin ang pangalan ni Jesus para tapakan ang lahat ng gawa ng kaaway, mga kapatid. At pagsanggalang ng maling aral at turo, mga kapatid. Ang sabi ng Isaiah chapter 61 verse 1, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga nangabilanggo. And kung si Isaiah inanoint ng Panginoon, tayo rin ay inanoint ng Diyos, mga kapatid, upang magpagaling ng mga bagbag na puso, magtanyag ng mga bihag at magkalag ng mga nakatali o mga nakabilanggo, mga kapatid. Sapagkat maraming tao sa labas, maraming bihag ng kasalanan, maraming bihag, maraming alipin ng kasalanan, alipin ng kaaway, at tayo ay hinihingi, tayo ay tinatawag ng Panginoon upang sila ay maligtas, sila ay makatanggal sa pagkatali ng kaaway, mga kapatid. You are anointed and you have an authority. Kaya kapatid, huwag kang matakot. Kailangan ka ng Diyos para sa kanila. Kailangan ka ng Diyos para sa iba. Amen. Amen, church. Huwag kang matakot. Sasamahan ka ng Panginoon. Sabi ko kanina, alam ko, desire natin, prayer natin, sa puso natin, makasama natin ang ibang ating mga kapatiran. Na backslide, even yung ating pamilyang hindi pa naglilingkod sa ating Panginoon. Pero yung desire na yun, wag lang manatiling desire. Dapat meron pong mangyaring
aksyon. Amen? Dapat meron tayong gawing aksyon. Yes, ipanalangin sila. Pero kailangan din natin mangaral sa kanila. Kailangan din natin sabihin sa kanila ang katotohanan. Kailangan natin silang imbitahan. Kailangan nilang marinig, kailangan nilang maunawaan na ang sino mang hindi sasampatay sa Panginoon ay hindi maliligtas. At ang pagtalikod, ang sabi ng Hebrews chapter 10, ay hindi kalulugdan ng Diyos. Kailangan nilang marinig ang katotohanan. Kailangan nilang marinig ang ebanghelyo. Kailangan nilang marinig at matanggap ang kaligtasan. Kasi ang sabi ng Romans chapter 10 verse 14, paano sila tatawag kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala sila napakinggan tungkol sa Kanya? At paano sila makapakikinig kung walang mga ngaral sa kanila? Tayo ang inatasan ng Panginoon para marinig nila ang mabuting balita. Tayo inatasan ng Panginoon para sila ay madala sa tunay na paglilingkod. Tayo inatasan ng ating Panginoon bilang mga kapain, parang mga kawil, upang sila ay mahuli. Amen. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Na-challenge po ba kayo ngayong tanghaling ito, mga kapatid? Hallelujah. Huwag tayo masyado magtrabaho lang para sa buhay natin, mga kapatid. Lilipas po ang mga bagay sa mundong ito, pero mas pahalagahan natin, Colossians chapter 1, hallelujah. Hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos, at ituon ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Huwag sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid sa Panginoon, mahal tayo ng Diyos, iniibig tayo ng Panginoon, yes. May plano ang Panginoon sa atin. Pero tayo din dapat, meron din tayong plano, meron tayong aksyon, meron tayong gagawin, mga kapatid. Dahil nandito tayo sapagkat may layunin sa atin ang ating Panginoon. Ang tinawag ka ng Diyos, dahil gusto ng Panginoon, gamitin ka, maggamit ka para sa kanila. May mga problema man, may mga pagsubok man, pero hindi yan ang dahilan, hindi yan ang rason, hindi yan ang gagamitin po nating excuses, mga kapatid, upang hindi tayo gamitin ng Diyos. Mga kapatid, gagamitin ka pa rin ng ating Panginoon at dapat kang gamitin ng Diyos. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Sumunod ka, ihakbang mo ang iyong paa, iunat mo ang iyong kamay, makiisa ka sa programa ng iglesia, makiisa ka sa layunin ng ating pong Panginoon, mga kapatid, dahil meron tayong accountability sa harapan ng Diyos. Meron tayong pananagutan sa harapan ng ating Diyos, mga kapatid. In fact, ang sabi ng John chapter 15, pinili tayo ng Panginoon upang tayo ay magbunga. Nag-i-expect ang Panginoon na yung tinanggap natin, yung seed na naitanim sa ating puso ay magbubunga. Magmumultiply. Lalago. Amen. Lalago, mga kapatid. Uunlad. Maunlad ang ating buhay, pero dapat mas maunlad ang ating spiritual na paglilingkod. Dapat mas maunlad ang church. Dapat mas maunlad ang ministry ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Dapat mas may investment ng time sa church. Mas may investment ng time sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hello po. Mga kapatid, meron kang layunin. Nandito ka dahil meron kang pagkakagamitan. Meron plano sa iyo ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, palapakan po natin ang ating Panginoon. Bago ko magtapos, gusto kong tanungin po kayo, ano po yung mga pinaghahandaan niyo sa buhay? Ano po yung mga pinaghahandaan natin sa buhay, mga kapatid? Kasi kung ano po yung mga pinaghahandaan natin sa buhay, yun yung magdidikta, mga kapatid, kung ano yung ating destinasyon. Kung tayo, mga kapatid, ay may paghahanda sa buhay na ito, sa physical na kalagayan, mga kapatid, yun din ang magdidikta ng ating destinasyon. Ano sabi ng Bible? Kung nasaan ang inyong puso, kung nasaan ang inyong kayamanan, doon ang inyong puso. Kung nasaan ang inyong pagpapahalaga, doon ang inyong puso.
Bakit? Doon ka mag-i-invest ng time, syempre. Doon ka magbibigay ng panahon, syempre. Doon ka magbibigay ng passion, ng desire, ng commitment, doon sa iyong sinasamba, doon sa iyong pinaghahandaan, doon sa iyong pinahahalagahan. At kung ang mundong ito ay naghahanda para sa gyera na nangyayari, kung ang mundong ito ay naghahanda para sa dilubyo mangyayari, pero mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, dapat ang pinaghahandaan natin ay ang pagdating ng atin pong Panginoong Yesus. Ang kasalan na mangyayari, mga kapatid, sa pagitan ng Diyos na sa lalaki kakasal at sa atin na bride. Dapat ang pinaghahandaan natin ay ang mga bagay na pang sa Diyos. Dapat ang pinaghahandaan natin ay ang mga bagay na makalulugos sa Diyos. I'm not mad, hindi ako galit, but I'm just doing my job to preach the Word of God. Dahil napapanahon na, hindi natin kailangan ng vlogger, hindi natin kailangan mga kapatid ng artist, ang kailangan natin ay preacher. Ang kailangan natin mga kapatid ay teacher. Ang kailangan natin ay preacher na mga ngaral, magtuturo ng tama at katotohanan. Gumising tayo sa ating pagkakatulog, mga kapatid. Nalalapit na ang ating pagkatubos. Nalalapit na rin ang ating katubusan. Nalalapit na tayo umarap sa ating Panginoon. Ano ang ginagawa mo? Ano ang pinag-aandaan mo? Saan ka mas abala ngayon? Saan ka naglalaan ng panahon? Come on. Hallelujah. Dapat kang gumising. Amen? Dapat kang gumising sa iyong pagkakatulog. Dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag na natin pakaisipin ang mga bagay na nangyari sa atin sa libutan. Because it is written in the book of Matthew chapter 24, kinakailangan mangyari ang mga bagay na yan, dapat hindi pa yan ang wakas, sabi ng Panginoon. Pero sa Matthew chapter 24, sinabi ng Panginoon, at ipangaral, hallelujah, sa buong sanlibutan, ang mabuting balita at darating ang wakas. Ibig sabihin, habang nangyayari ang mga bagay na ito, huwag dapat makalimutan na thank you, Jesus. Huwag dapat makalimutan ng mga Kristiyano na meron tayong dapat sabihin, na meron tayong dapat gawin, na meron tayong dapat lakaran, na meron tayong dapat sundin, na meron tayong dapat mas mahalagahan. Ang gawain ng Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Matthew chapter 24 verse 13, ang magtiis hanggang sa wakas ay siya maliligtas. Ang Diyos mo ay Diyos na buhay. Tunay at nag-iisang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Hindi mo Diyos ang trabaho. Hindi mo Diyos ang negosyo. Hindi mo Diyos ang iyong amo. Ang Diyos natin ay iisa lang. Siya ay si Jesucristo. Halang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 22, nagtanong yung isang alagad, alin baga ang dakilang kautusan, Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong mong puso, buong kaluluwa at pag-iisip, at ibigin mo yung kapwa, gaya ng iyong sarili. Ito ang pinakamahalagang utos. Amen? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, mind, and strength. And love your neighbor as you love yourself. Do you really love this church, mga kapatid? Come on. Mahal niyo ba ang church na ito? Mahal niyo ba ang kumakandil sa inyo? Ang inyong pastor sa iglesia ito, mga kapatid? Kung mahalin niyo siya, ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandment. Kung mahal natin sila, yung pangarap nila, lakaran natin. Yung panalangin nila, maging panalangin natin. Yung mission nila, maging mission natin, mga kapatid. Kasi kung nagtotoo kang nagmamahal, dapat may ginagawa ka. Nagsasakripisyo ka. May inilalaal kang oras, panahon. Because questionable yung pagmamahal kung wala tayong ginagawa. Amen?
And speaking on behalf ng ating bishop, kailangan nila kayo. Kailangan kanila. Kailangan nila buhay mo bilang tatay, buhay mo bilang nanay, buhay mo bilang young people. Kailangan kanila dahil hindi magtatagumpay ang gawain kung sila lang. Kailangan nila tayo, kailangan nila kayo, kailangan kanila. To become fishers of men. Na maging mangingisda ng tao. Right? Amen? Huwag na tayo mangisda ng mga isda. Hallelujah. Napansin niyo ba mga kapatid? From fishers of fish to fishers of men. Mula sa makasalibutang bagay, mula sa material na bagay, to eternal things. To eternal values. Sabi ni Jesus sa kanila, huwag na kayo mangisda dyan. Huwag na yung hulihin nyo. Ito yung hulihin nyo. Amen? Amen mga kapatid. Again, yung ability, yung skill, hindi tinanggal. Yung pupuntahan lang ang binago. Yung pagmimisyonan lang yung binago. Huwag ka na mangisda ng mga material na bagay sa mundong ito, lilipas yan. Kukupas yan mga kapatid. Mas mangisda ka ng mga bagay na panglangit. Again, ano yung pinaghahandaan mo? Kasi kung ano yung pinaghahandaan mo ngayon, ay siyang magiging destinasyon mo. Heaven and earth, sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away. But my words, sabi ni Jesus, shall not pass away. Mas mahalaga pa rin ang mga bagay na panlangit. And you are called to become a fishers of men para maghayo, mangaral, sabihin ang mabuting balita ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Pero narinig ko kanina yung Sunday School ni Sister Eunice, sabi ko, connected talaga ito sa aking inandang outline. And I believe ito ang kalooban ng ating pong Panginoon. Walang aksidente, hindi kami nag-usap. Hindi ko alam yung kanyang pinaghahandaan. But praise God, mga kapatid, sina-challenge tayo ng Panginoon. Amen, sabi nga kayo na, be vigilant. Maging mapagbantay, mga kapatid. Maging matapang po tayo. Hallelujah. Dahil po, mga kapatid, nasyadong napakadelikado na ng ating pong mundo ngayon, mga kapatid. Amen? And this is the Central Church, right? Ito po yung Central Church na kinikilala natin ngayon. Mas maganda, mga kapatid, kung yung mismo nasa Central Church, sila magpakita ng mabuting halimbawa ng paglilingkod. Amen? Amen? Mahabag na lang tayo sa ating bishop, mga kapatid, na nagtuturo, nangangaral, nagpapakita ng mabuting example. Dapat yung kanyang mga subordinates, dapat yung kanyang mga workers, dapat yung kanyang mga members, ganun din yung values, ganun din yung mindset, ganun din yung perspective. Bakit? Mga kapatid, siya yung magulang sa church. Dapat ang mga anak sumunod sa magulang. Amen? 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 Come on, amen? Come on. Hallelujah. Dapat yung values ng magulang, values ng anak. Yung perspective ng magulang, perspective ng anak. Yung sacrifice ng magulang, dapat sacrifice ng anak. Mga kapatid, hindi po ako naparito mga kapatid para paluguran po ang bawat isa sa atin. I'm here to preach the Word of God. Hallelujah. Maniwala man po kayo, hindi, but I will preach the truth. I will preach the Word. But I'm challenging you, mga kapatid. Be fishers of men. Amen. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Oh, kalubukon na yan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.